If Islam is true, why was I born non-Muslim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Ang ating paksa ngayon ay isang tanong na maaring naitanong na rin ng marami sa atin, lalo na ng ating mga kapatid na naghahanap ng katotohanan. Ang sabi sa larawan, if Islam is true, why was I born non-Muslim? Kung totoo ang Islam, bakit ako ipinanganak na hindi Muslim? Ito ay isang malalim na tanong. Isang tanong na hindi dapat katakutan, kundi dapat pagnilayan. Ngayong araw ating tatalakayin ito batay sa Quran, sa hadith ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, at sa malinaw na paliwanag upang mas maunawaan ng ating mga kapatid na Muslim at non-Muslim ang karunungan ni Allah Azza wa Jal. Ang bawat tao ay ipinanganak na may fitra. Sinabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan sa isang hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi. Ang bawat sanggol ay ipinapanganak na nasa fitra, ngunit ang kanyang mga magulang ang gumagawa sa kanya na Hudyo, Kristiyano o iba pa. Ano ang ibig sabihin ng fitra? Ang fitra ay ang likas na kalagayan ng tao na kumikilala sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, walang taong ipinanganak na may tatak ng kasalanan o may dalang relihiyon. Lahat tayo ay ipinanganak na malinis, may likas na pagkilala kay Allah Azza wa Jal. Kaya kung ikaw ay ipinanganak sa pamilyang hindi Muslim, hindi ibig sabihin nito na isinumpa ka o pinili ka ni Allah Azza wa Jal para maligaw. Ibig sabihin lamang nito ay iyon ang kapaligiran na iyong kinalakihan. Ngunit ang puso mo ay may kakayahang makilala ang katotohanan. Ang buhay ay isang pagsusulit. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Mulk chapter 67 verse 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukin kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa. Ang buhay ay pagsusulit. Hindi pare-pareho ang tanong sa bawat estudyante. Ang iba ay ipinanganak sa pamilyang Muslim. Ang iba ay ipinanganak sa pamilyang hindi Muslim. Ang iba ay mayaman. Ang iba ay mahirap. Ang tanong ay hindi kung saan ka ipinanganak. Ang tanong ay ano ang ginawa mo nang dumating sa iyo ang katotohanan. Kapag ang isang tao ay ipinanganak na Muslim, iyon ay isang pagsubok din. Paano kung ipinanganak kang Muslim ngunit hindi mo naman isinabuhay ang Islam? Paano kung alam mo ang katotohanan ngunit pinili mong talikuran? At paano naman ang isang ipinanganak na hindi Muslim ngunit nagsaliksik, nagtanong, at tinanggap ang Islam matapos maunawaan ang katotohanan? Hindi ba't napakalaki ng gantimpala para sa kanya ang katarungan ni Allah Azza wa Jal? Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Isra, chapter 17 verse 5, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. At kami ay hindi nagpaparusa hanggat hindi kami nagpapadala ng isang sugo. Ibig sabihin si Allah Azza wa Jal ay hindi kailanman hindi makatarungan. Hindi niya parurusahan ang isang tao hanggat hindi malinaw sa kanya ang mensahe. Ang bawat tao ay hahatulan ayon sa kanyang kaalaman, intensyon at pagkakataon. Si Allah Azza wa Jal ang higit na nakaalam ng laman ng puso. Kaya kung ikaw ay non-Muslim na nanonood ngayon, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Ang katotohanan ay kapag dumating sa iyo ang mensahe ng Islam at ito ay malinaw, iyon ang sandali ng iyong desisyon. Ang gabay ay nasa kamay ni Allah. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Qasas chapter 23 verse 56, Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hindi mo mapapatnubayan ang sino mang iyong nais, ngunit si Allah ang nagbibigay ng patnubay sa sino mang kanyang naisin. Kahit ang propeta, Muhammad at sumakanya nawa ang kapayapaan ay hindi kayang pilitin ang puso ng tao. Siya ay nagpaalala lamang, ang paggabay ay mula kay Allah Azza wa Jal. Ngunit tandaan ang puso na bukas, ang pusong naghahanap ng katotohanan ay hindi pababayaan ni Allah Azza wa Jal. Motivational message by Be Inspired. Para sa Muslim, sa ating mga kapatid na Muslim, kung ikaw ay ipinanganak sa Islam, magpasalamat ka. Ngunit huwag kang maging kampante. Ang Islam ay hindi lamang pangalan. Ito ay pananampalataya at gawa. Pag-aralan mo ang iyong relihiyon. Isabuhay mo ito. Ipakita mo ang magandang asal ng Propeta Muhammad at sumakanya nawa ang kapayapaan. Maging dahilan ka ng pag-akay, hindi ng paglayo ng mga tao sa Islam. Motivational message para sa non-Muslim. Sa ating mga kapatid na non-Muslim, kung ang tanong mo ay bakit ako ipinanganak na hindi Muslim, maaaring ito ang iyong paglalakbay patungo sa katotohanan. Maraming mga sahaba ng propeta
Muhammad at sumakanya nawa ang kapayapaan ang hindi ipinanganak na Muslim. Ngunit nang makilala nila ang katotohanan, buong puso nila itong tinanggap. Ang Islam ay hindi relihiyon ng lahi o dugo. Ito ay relihiyon ng katotohanan at pagsuko sa nag-iisang Diyos, si Allah Azza wa Jal. Kung ikaw ay naghahanap, magtanong ka, magbasa ka ng Quran, humingi ka ng gabay kay Allah Azza wa Jal. Sabihin mo, O Allah, kung ang Islam ang katotohanan, gabayan mo ako. Ang isang pusong tapat ay hindi pababayaan. Kaya ang sagot sa tanong na if Islam is true, why was I born non-Muslim? Ay ito. Ang kapanganakan mo ay hindi hatol. Ito ay simula ng iyong pagsusulit. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa katotohanang dumarating sa iyo. Si Allah Azza wa Jal ay makatarungan, maawain at ganap na nakaalam. Hindi niya tinitingnan ang iyong pinanggalingan, kundi ang iyong puso at ang iyong desisyon kapag malinaw na sa iyo ang katotohanan. Mga kapatid, ang buhay ay maikli, ang kamatayan ay tiyak. At ang araw ng paghuhukom ay darating. Naway maging dahilan ng video na ito upang mas mapalapit tayo kay Allah Azza wa Jal, mas maunawaan natin ang Islam at mas maging bukas ang ating puso sa katotohanan. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.